Noong umuwi ng probinsya ang mag-asawa ng aking biyenan para magbakasyon at doon na rin raw magpapagaling ang aking biyenang lalaki. Ako at ang aking hipag na suweng at 3 niyang anak ang naiwan sa bahay. Bukod sa pagiging bunso at bata, ang aking misis na si Beng kumpara sa aking hipag na suweng. Mas maganda rin si Beng at mas makinis. At noong maiwan ako sa bahay, kasama ang aking hipag na si Beng at 3 niyang anak, ni Katiteng ay hindi man lang sumagi sa aking isip na aking maaararo ang maluwang, madulas at matalahib. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Seven years na kaming kasal ng aking misis na itago na lang natin sa pangalang Beng at ako naman sa pangalang Alex. Kapisan kami ng aking biyenan sa bahay dahil bunso si Beng at sa kanya raw mapupunta ang bahay. Hanggang sa maisipan ni Beng ang mag-ibang bansa at hindi naman ako naging tutol sa kanyang naging desisyon. Merong ate si Beng na aking hipag at itago na lang natin sa pangalang Weng. May 3 anak at doon sila nakatira sa bahay ng kanyang biyenan at ang kanyang live-in partner ay nasa ibang bansa. Noong bago pa kami ni Beng ay magulo na ang kanilang pagsasama at kahit noong babago pa lang silang magjowa at padalaw-dalaw lamang sa bahay ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Matt na siyang naging dahilan ng pagiging single mother ng aking hipag na si Weng ay talagang madalas na ang kanilang hindi pagkakasundo. Aminin naman at hindi ng aking mga biyenan ay alam ko na tutol sila sa pag-iibigan ni Weng at Matt dahil sa madalas na pagluha ng kanilang anak. Pero ang patuloy na pagtanggap at pagpapatawad ni Weng kay Matt sa bawat pagluha ay ang kanyang pagdadalang tao at dahil doon wala nang nagawa ang aking mga biyenan kundi ang tanggapin si Matt para kay Weng. Hindi pumayag ang aking mga biyenan na maging kapisan si Matt sa bahay kaya sumama si Weng kay Matt at doon nanirahan sa kanila. At kung paano nagsimula ang kanilang relasyon, ay ganoon din ang naging pagsasama nila bilang live-in partner hanggang maging 3 ang anak nila at mag-ibang bansa si Matt. Hindi dahil hipag ko si Weng, bilang lalaki na marunong din namang pumili, ay may sariling taglay na karisma ang aking hipag na si Weng. At ang lahat ng iyon ay nagbago matapos ang ilang taon nilang pagsasama ni Matt. Naging losyang siya at halatang stress sa buhay. At kahit masaya ang aking mga biyenan kapag dadalaw si Weng sa bahay, dala ang anak nila ni Matt, hindi maiwasang magkaroon ng konting panunumbat at sisihan dahil sa pagpili ni Weng kay Matt. Habang kami ni Beng, sa bawat pagdaan ng gabi na kami ay nagsusumikap, pawis at nagpapakahirap para lamang magbunga ang aming pagmamahalan, ay hindi pa rin nagbubunga ang aking ginagawang pag-aararo at pagtatanim ng punla 10 oras ng gabi. Nasa tingin ko hindi lang maitanong ng aking mga biyenan kung kailan namin sila bibigyan ng apo. Regular na ako sa trabaho ng aking makilala si Beng. Bukod sa ganda niyang taglay, ay nasa kanya rin ang height ng isang babae na aking hinahanap. At kahit medyo para bang giba ang kalsada, sa tuwing siya ay lalakad dahil sa hindi pantay niyang Adidas, all goods at quality ang aking tanging masasabi. At hindi sa pagyayabang bilang lalaki na naghatid kay Beng sa altar, ay ako rin ang unang lalaki na sumisid at pumisbol sa nag-iisang perlas sa pusod ng kanyang dalisay na pag-ibig. Noong una ay medyo diskumpiyado ako dahil si Beng mismo ang nagsabing panglima ako sa kanyang naging boyfriend at ang lahat ng iyon ay nakilala ng aking mga biyenan. Kaya naman sa loob ng 1 taon na aming pagiging magjowa ay may kung ilang beses ko na rin siyang niyaya para tikman ang kanyang special recipe.
Pero lagi niya akong dinededma at lagi niyang sinasabi, kung talagang tayo, darating tayo dyan. At baka magsawa ka pa. At sinungaling ako kung sasabihin kong si Beng ang unang babae sa akin. Kaya kumpara sa ibang nakakuha ng partner na butas na, medyo lamang lang ako ng isang puntos. Isang puntos lang. Dahil sa panahon ngayon, points na lang yung pagiging pure. Kumpara sa tunay na pag-ibig para sa iyong mapili na maging kapareha at makasama ng pangmatagalan. Well, hindi naman ako nabigo matapos ang aking paghihintay at sa aking pagpili kay Beng bilang aking maging misis. At gaya nga ng aking nasabi, kahit anong klase ang gawin naming pagpupunyagi ay hindi magbunga ang aming pagmamahalan. Ginawa na rin namin ang ilan sa mga kasabihan na aking nabalitaan, tulad ng paglalagay ng unan at ang paggawa ng milagro sa tanghaling naulan sa gitna ng kasikatan ng araw. At kung ano-ano pang paraan na ang sabi, effective daw. At ang pag-asa na pagkakaroon ng panganay sa aking misis na si Beng ay bahagyang naging imposible nang sa taon namin ng pagsasama bilang legal na mag-asawa na hindi naman kinakapo sa pang-araw-araw dahil kapwa naman kami ay may maayos na trabaho. Ay naisipan ni Beng na mag-ibang bansa. Hindi ako naging tutol, pero sa totoo lang ay hindi na lang ako kumontra. Dahil alam ko naman na hindi siya manhid sa kung ano ang aming sitwasyon hanggang sa ayon at makaalis nga si Beng. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang isang taon ang nakalipas nang makaalis si Beng pa ibang bansa. Nang dumating si Weng sa bahay ng aking biyenan na ang buong akala ko ay isang pagbisita lamang. Hanggang sa sinabi na nga ni Weng na doon na sila magtitigil dahil hindi na nagpapadala ng pera si Mata. Na ang pagkakasabi pa nga sa akin ni Weng ay nawalan na sila ng source of income. Sakto magpapasokan pa naman sa school ang mga bata. Sa totoo lang ay karga na naming mag-asawa ni Beng ang aking mga biyenan. Dahil wala silang pinagkakakitaan. Kahit sana pension, pero wala din. Dahil ang ipinangbuhay ng aking mga biyenan sa kanilang mga anak ay ang pamamasada. Hindi lang yon. Dahil tumanda ang aking biyenang lalaki na mayroong karamdaman na isa sa aming nagiging problema. Marahil ay isa sa naging dahilan ni Beng kung bakit pinili niya ang mag-ibang bansa. Nasa pagtigil ni Weng sa bahay ng aking biyenan na may pinapaaral at wala rin namang trabaho na umaasa sa kung ano ang meron ng aking biyenan mula naman sa ipapadala ng aking misis na si Beng, ay mahirap para sa akin na nakikita ang kanilang sitwasyon. Dumating ang isang malaking problema sa amin at iyon ay noong ma-ospital ang aking biyenang lalaki. Ang klase ng problema na hindi ko naranasan mula sa aking magulang. Yung problema na nasabi ko talaga sa aking sarili na ano ba namang buhay ito? Ang laki ng aming gastos. At kahit ang pinaka-iipit-ipit kong pera para sana sa pang-upgrade ng aking nag-iisang motor, nadamay pa. Naisip ko, what if hindi nag-ibang bansa si Beng? Saan namin kukunin ang pangbayad sa ospital? Hindi kami nagkautang pero halos andun na kami sa point na magsangla ng gamit o kaya naman humiram ng pera. At awa ng Diyos ay nakarecover ang aking biyenan pero tanging sarili na lamang niya ang kayang buhati ng kanyang mga braso at paa. At makaraan ng ilang ulit na matagumpay na check-up, nagdesisyon ang aking biyenan na umuwi ng probinsya sa dating bahay na malapit sa kamag-anak. Magbakasyon at doon magpagaling ang aking biyenang lalaki. Kaya ang naiwan sa bahay ay ako, si Weng na aking hipag at 3 bata, anak ni Weng na aking mga pamangkin sa side ni Beng. At sa aming pagsasama sa iisang bubong, bilang siya na aking hipag at ako na kanyang bayaw, bilang dadalawang nagkakaintindihan sa loob ng isang bahay, ay hindi ko inasahang sa paglipas ng bawat araw, naaalis ako ng umaga para magtrabaho, uuwi sa hapon o gabi galing ng trabaho. Ang pag-aasikasong ginagawa sa akin ni Weng ay hindi ko inasahang maglalagay sa amin sa sitwasyong mainit pa, sa sabaw ng bulalo at malapot pa
sa sabaw ng lomi. Simula nang umalis sa bahay ang mag-asawa ng aking biyenan, nagsimula ang pag-aasikaso sa akin ni Weng, na nang aking sitahin. Sagot ni Weng, hayaan ko na raw siyang gawin iyon, bilang kapalit ng nagagawa naming tulong ni Beng sa kanilang mag-iina. Tulad ng paglalaba ng aking uniform, paglilinis ng aking kwarto, at kung ano-ano pang pagsisilbi na simula nang umalis si Beng para mag-ibang bansa ay namiss ko. At dahil mga bata ang aming kasama, kami rin ang laging magkausap para sa mga usaping labas ang mga bata. Hanggang sa makasanayan ko sa umaga ang pag-aasikasong ginagawa ni Weng bago ako pumasok sa trabaho, at ang ginagawa niyang paghihintay sa akin sa hapon o gabi, at sasabayan niya akong maghapunan. At nakikita ko siyang masaya na ginagawa ang ganoon. Hanggang sa isang gabi, at late na akong dumating ng bahay, tulog na ang mga bata. Napilitan akong sabayan sa pagkain si Weng dahil naghapunan na ako sa labas. Matapos iyon, habang nagliligpit si Weng ng aming pinagkainan, nasunod ang isang udyok mula sa aking isipan. Kung sakaling may gawin ako, ano kaya ang magiging reaksyon ni Weng na aking hipag? Gumawa ako ng isang bagay na hindi tama para sa amin at hindi niya sinalungat iyon, bagkus sinagot niya iyon. Pinigil ko ang aking sarili dahil ginawa ko lang naman iyon para malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Weng. At base sa nangyari, 100%. Kung hindi ako magiging honest sa aking misis na si Beng na nasa ibang bansa at naghahanap buhay, sa katauhan ni Weng na kanyang kapatid at aking hipag, ay pwede akong magkasala bilang kanyang asawa. Pero matapos naming maghiwalay mula sa kusina ng gabing iyon, mukhang mali na sinunod ko pa ang kung ano ang tumakbo sa aking isip. Mukhang may nasindihan akong mitya at kailangan ng aking partisipasyon para iyon ay sumabog. Dahil pagpasok ko sa aking kwarto, hindi pa man nagtatagal, kakapasok ko lang ng banyo para mag-toothbrush, ay may kumatok sa aking pintuan. Bukod kay Weng ay wala nang ibang gagawa noon, lalo pa at gabi, at wala akong nakikitang dahilan para kumatok pa siya ng ganoong oras. At pagbukas ko, wala na akong nagawa nang itulak niya ako pabalik at sarado niya ng pintuan. Hindi na rin ako nakapagsilita dahil ayon kay Derek, simula na ang eksena. Mahirap umiwas dahil alam ko sa aking sarili na simula nang umalis ang aking asawa, pag hinihingi ng pagkakataon, kamay ang pinapagawa ko ng paraan para magsimula at tumapos. At hindi may tatagong hindi lang ako sa bahay na iyon ang dumarating sa puntong bilang taong may kapareha ay nangangailangan. At ng gabing iyon ay naisakatuparan ang kasalanan. Sa udyok ng pagiging makasarili, dulot ng pangangailangan. Magandang umaga ang sumalubong sa akin, kasabay ng tila ba walang problema at normal ang lahat, habang kausap ko si Beng sa cellphone. At ngiti mula sa aking hipag na si Weng para sa aking misis na si Beng na nasa kabilang linya, na para bang walang nangyari sa ilang oras na lumipas bago mag-umaga. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana, dahil hindi lang isang beses na ulit ang hocus-pocus sa bahay ng aking biyenan. At ang ganap na iyon ay tanggap ko sa aking sarili, na hindi na ibigay sa akin ni Beng bilang ako na kanyang mister. At totoong meron pang mas magaling pa sa kilala mong magaling, although hindi ko rin naman hinahanap. At kontento ako sa paraan namin ng labing-labing, o baka naman dahil si Weng ang nagbigay ng aking pangangailangan ng panahong wala si Beng na aking misis. Sino nga ba naman ang makakaalam na merong milagro sa bahay ng aking biyenan, kundi kaming dalawa lamang ni Weng. Sa totoo lang ay doon ko lang iyon na-enjoy ng mabuti, na kahit hindi kami ni Weng ang humarap sa altar, ay wala sa amin ang pag-aalinlang at walang pag-iingat, na sa kabila pa noon ay isang mali lang, ay pwede iyong bumuo ng resulta. Pero sadyang mahusay si Weng at alam niya kung kailan darating ang baha, at matagumpay niya iyong naiiwasan. At dahil sa pangyayaring iyon, inakala kong magkakaroon ako ng problema
pero hindi. At marahil noong mga panahong wala si Beng na aking misis at ang aking mga bena na kailangan nuwing ng kakamot sa makatiniyang kurikong, tiyempong ako ang nandoon. Dahil sa pagbalik ng aking mga benan at maging ni Beng mula sa ibang bansa, ay walang nakaalam ng aming sekreto na para bang ang bawat isa sa amin ay napasama lamang sa isang matinding inuman. At matapos uminom ng sabaw ng buko, tanggal ang hangover. Alam nyo yung anuhan lang, walang personalan. So ayun, ang tagal na naming kasal at nagsasama ni Mrs. Pero still, sumusubok pa rin. Baka sakaling pala rin at magbunga. Ang alam nyo na yon.